Gusto mo ba, idol, maging isang licensed bodyguard? Para sa iyo ang video na to. So, dito natin sasagutin kasi mga idol, sa video na to, yung mga katanungan ng mga nag-comment sa mga pinost natin na video ng mga nakaraan. So, unang-una, ano ba maging isang licensed bodyguard? So, magti-training po muna tayo mga idol ng protection agent course doon sa Bosta at sa Valiant. So dalawa lang ang alam natin mga idol. Para malaman nyo yung full details ng dalawang training school na yan, sa mga interesado mag-training, so i-PM ko po sa inyo. Mag-PM po kayo sa akin or mag-comment kayo sa video na to. So, problema ba yung height mga idol? Or okay lang ba yung mababa? So, walang problema sa training school, ina-accommodate nila yung mga mababa yung height mga idol. So, as long na may pang-finance ka sa training fee, so makakapag-training ka at makakagraduate ka. So, ang problema sa height is sa VIP. So, mamaya ko explain sa inyo mga idol. Mahirap ba ang training? So, para sa akin, mahirap man yan o hindi, kailangan pagdaanan natin kasi yan yung profession natin. Pero, ang may bibigay ko lang sa inyo na knowledge sa training is kaya yung training. Walang problema sa training. Kayang-kaya. Magkano ba yung training fee? So, ang idea ko mga idol sa kasalukuyan is magre-range siya ng 15 to 18,000. So, hindi ko lang alam magkano eksakto. So, ayun yung sa information ko sa mga bagong graduate. Ngayon, alin ba yung mahirap? Yung pag-training or after ng training? So, based on my experience mga idol at sa experience ng mga datihan ng mga bodyguard, mas mahirap or mas grabe yung pagdanaanan mo na struggle after mo mag-graduate ng protection agent. Yung may license ka na bodyguard. Bakit mga idol? Alam mo yung mga idol na para kang ibon na binitawan sa kalawakan na wala ka pang pakpak. So ganun ang nangyayari mga idol sa realidad sa mga bagong graduate. Yung ibon na walang pakpak na hindi alam kung saan pupunta. Di ba? So ganun ang nangyayari mga idol. Bakit? Kasi hindi alam ng mga licensed bodyguard or mga bagong graduate kung saan yung mga may hiring. Sino ba yung mga nangangailangan? Yun naman talagang realidad mga idol. Mahirap sila hanapin kasi mangilan-ngilan lang sila. So, yun ang pinaka-struggle. Yung paghanap ng trabaho or paghanap ng VIP. Wala po tayong trabaho agad pag-graduate natin at walang magbibigay sa atin ng trabaho mga idol. Hindi natin pwede iasang sarili natin sa training school mga idol or agency mga idol kasi ang inuuna din nila doon mga idol sa realidad is yung mga kakilala din nila. Yung siguro matitiwalaan din nila. Pero siyempre sa dami natin, maa-accommodate ka ba doon na mangilan-ngilan lang naman yung mga VIP nangangailangan. Kung kaya, kanya-kanya talaga tayong diskarte para makahanap ng VIP or mga hiring. So, yon. Kaya kailangan doon talaga mga idol yung pakikisama sa mga kapwa bodyguard, lalo na sa mga nauna. So, kailangan natin makisama kasi sila ang nagbibigay ng mga information sa mga hiring na nalalaman nila. So, ito pa yung mga idol na pinaka-struggle ng isang licensed bodyguard na kagagraduate lang. Yung requirements or yung gamit na nire-require ng client. Na which is, yung gamit na yon mga idol is mas malaki pa na amount kaysa doon sa training fee mo. Alam nyo na yun mga idol kung anong gamit yon na kailangan ng isang licensed bodyguard na nire-require ng mga client na dapat mayroong kanon bago kanila i-hire. So, yun ang pinaka-struggle mga idol kasi napakalaking amount yun mga idol na kakailanganin mo. Buti sana kung may ipon ka bago ka nag-training or after ng training mo may mautangan ka, may magtitiwala sa'yo para makapag-provide ka ng gamit na yun. So, yun ang pinaka-struggle mga idol. Doon nakaranas yung mga bagong graduate mga idol or mga graduate na inabutan na lang ng expiration, bumalik na lang sa kanilang trabaho dati kasi nga hindi nila mai-provide yung gamit na yun kasi malaking amount nga yun kakailanganin nila para makapag-provide ka nun. Advice ko lang sa mga protection agent is huwag po tayong maging mayabang sa kapwa natin, lalo na sa mga kapwa natin bodyguard mga idol kasi nga sila yung katulong natin sa trabaho sa totoo lang mga idol. Kumbaga, kung mabait ka sa kanila, maganda ka makitungo sa kanila, communication, maganda yung makipag-communication ka sa kanila. Darating na ang oras na
pag wala ka ng VIP, makakatulong sila kung mayroon silang alam na mga bakante. So, may mga nakikita kasi ako na mga mayabang porque may VIP sila. Hindi po pang matagalan yung mga VIP ng or trabaho ng isang bodyguard. Kung hanggang kailan ka lang kailangan ng VIP, andun ka. Pero kung hindi ka na kailangan, walang permanente na trabaho yung bodyguard. So, yun ang disadvantage mga idol. Ito pa mga idol, sa protection agent, kung bakit napakahirap yung graduate ka na or licensed bodyguard ka na. Kasi nga sa dami nating graduate or dami nating mga licensed bodyguard sa Pilipinas. Lahat yan kakumpetensya mo yan sa hiring. Lahat yan sila na kahit mga kabas mo, kakumpetensya mo yan. Pag may hiring, makikita mo din yan yung mga walang mga VIP pa. So, ibig sabihin, hindi ka lang ang nangangailangan ng trabaho. Kaya yung possibility na kuha ka agad ng trabaho is hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali kasi nga sa dami yung nangangailangan or nag-a-apply. Kaya, ibig sabihin, hindi ganun kadali magkuha ng VIP or hindi ganun kadali magkuha ng trabaho. Minsan nga, 1 taon, 2 taon bago makakuha ng VIP. So, yun ang katotohanan, alam niya ng mga nauna or mga veteranong mga bodyguard. So, yun. Kung kaya mga idol, kung mayroon na tayong VIP, mga idol, alagaan na natin mabuti yung VIP natin. Or ayusin na natin yung trabaho natin para tumagal tayo. Kasi nga, ang hirap na naman maghanap ng panibagong VIP sa dami nyong bodyguard na nangailangan ng VIP. At sa hiring, ang dami nyong i-interviewin. So, hindi ka lang doon. Ikaw lang bang matikas doon, di ba? So, yun. Ang disadvantage doon pa mga idol kung mababa pa yung mga skill mo or kunti lang yung skill mo. So, mai-eliminate ka kaagad doon sa hiring. Kaya, advantage kung marami tayong skill at advantage talaga mga idol sa realidad yung matangkad tayo at malaki ang katawan. So, di lang sa pag-discourage sa mga mababa. Pero yun talagang realidad. Kaya ako ginawa yung video na to kasi maraming nagtatanong sa akin ng mga ganito, ganyan. So, yun. Ito na yun mga idol. At kung may mga katanungan pa kayo mga idol about sa industriya ng mga licensed bodyguard, mag-PM lang kayo sa akin or mag-comment kayo sa video na to kung ano pang gusto nyo malaman mga idol para maibigay ko sa inyo yung sagot sa katanungan nyo. Makatulong na rin mga idol. Bigay sa inyo ng knowledge para kahit paano hindi kayo nangangapa kung once na andito na kayo or once na nag-decide kayo na pasukan yung ganitong profession. So yun lang sa ngayon mga idol and followers at sa mga nagtanong. Thank you and good day everyone.